Hi mga Lods! Eto na naman tayo para sa bagong recap natin ngayon. Kamusta na kayo? Lalo na yung mga wala pang jowa dyan. Kung pipili lang din kayo ay hindi kayo bubudulin at hindi kayo iiwan sa kanal. Aray ko! Pero relax lang muna kayo dyan dahil ang ikukwento ko sa inyo ngayon ang nakakatakot na istorya na isang babaeng walang jowa na pinamagatang match. At huwag na nating patagalin pa at pag-usapan na natin ito agad-agad. Kung gusto mo ang channel na ito, please subscribe and like para hindi mo malampasan ang mga magagandang mga movie dito sa Ricky TV. Nagsimula ang movie sa isang magandang babae na si Paula kung saan ay dinadala siya na isang misteryosong matandang babae sa isang madilim na kwarto. Ano sa palagay mo, Lods, ang nangyari kay Paula? Pero relax ka muna dyan dahil nag-uumpisa pa lang ang ating movie. Sa pagkapatuloy ng istorya ay malalaman natin na si Paula ay matagal nang walang jowa. Isang gabi, pagkatapon ng mga basura ay agad niyang binuksan ang isang dating app sa kanyang cellphone upang humanap ng mga lalaki na kanyang magugustuhan. Love the food. Some other guy. A real clown. Feel like I just want to kill myself. Pagkaraan na ilang mga araw ng makikipag-date ay na-bad trip siya dahil puro mga cholos at medyo jonda lang ang kanyang mga nakikilala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ate na si Maria na sa wakas ay nagbunga na ang kanyang halos isang linggong paghahanap at ngayon ay nakita na niya ang kanyang kamatch na ang pangalan ay Henry. At dahil seryoso ito sa kanya kahit agad siyang inaya ni Henry na makapag-date sa bahay upang maipakilala siya sa nanay nito. Ngunit sinabi ni Maria na parang may nararamdaman siyang hindi maganda kaya't pinigilan niya si Paula na wag na lang ito makipag-date kay Henry. At dahil sa nakatoma si Paula kaya't pinagpilitan niya na isang guwapo at inosenteng lalaki si Henry. Ano pa nga ba ang magagawa ni Maria? Kaya't sinabihan na lang niya ang kanyang kapatid na mag-ingat na lang at huwag basta-basta magpapaniwala sa ibang tao na kakikilala pa lang niya. Kinabukasan ng pagkagising ni Paula ay inaya siya ni Henry sa isang picnic. At dahil dito ay mas lalo siyang nagtiwala kay Henry. At sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap ay na-bad trip si Paula dahil biglang huminto ang video ni Henry. At sinabi nito sa kanya na nawalan sila ng connection dahil hindi pa sila nakakabayad ng internet. Kaya tinext siya ni Paula at sinabing pupunta na lang ako sa bahay niyo mamayang gabi. Kinagabihan ay agad na nagkumahog si Paula sa malaking bahay nila Henry. Inakala niya na si Henry ang nagbukas ng pinto, ngunit ang ina pala nito na si Lucy ang biglang bumungad sa kanya at kinilig ang pantog nito sa kanyang kagandahan gaya ng kinukwento sa kanya ni Henry. At pagkatapos ay pinatuloy na siya nito sa loob ng bahay. At pagkapasok sa kusina ay agad siyang inalok ng MP ni Lucy habang naghihintay siya kay Henry na ngayon ay naliligo at naguhugas ng kanyang ducks na imbutido sa banyo. Charot! Bigla siyang nandiri na makita niya na inihit ng ubo ang may TV na si Lucy na tila bababakbak na ang baga nito at ang inuubuhan nito ay ang baso na ibinagay sa kanya. At kahit na nakakadiri ay hindi pa din magawang makatanggi ni Paula. Well, you can put all of that to bed now. Because... At biglang kinilig ang kanyang bilat nang sabihin ni Lucy na ganito kalaki ang titik O ni Henry. Nang i-chat niya si Henry ay laking gulat niya nang biglang tumunog ang cellphone ni Lucy. At walang ano-ano'y bigla siyang natakot nang makaramdam siya ng matinding pagkahilo. Looks like you've seen a ghost. Something... important. No, this is my phone. At ang misteryosong matandang babae pala kanina sa simula ng movie ay si Lucy. At nang i-scam pala siya upang makakuha siya ng kanyang mga bibiktimahin. Ano sa palagay mo, Lods, at bakit ito ginagawa ni Lucy? Ilang sandali ay biglang nagpanik si Paula na makita niya na nakatali siya sa isang wheelchair. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lucy na malapit na niya makilala ang kanyang napakapoging anak na lalaki. Of course, if you fight it. Just go along. Oh, don't fight it. You had to reach out to some nice young ladies and... Now,
Oh, this it's wonderful. Nandito na ako! Nandito na ang halimaw! At pagkarating nila sa kwartong walang tao, ay nakita niya ang isang anyo na lumabas sa isang sulok. Putik! Napakabudol talaga ni Lucy dahil mukha palang halimaw na taong grasa si Henry. At nang makita niya ang rose na ibinibigay nito ay agad niyang tinanggihan ang bulaklak. Ginamit ang galit na si Henry ang kanyang pangmalupitang moves. At ito ang pagbaon ng kanyang napakalaking embutido. At nang ibaba na ni Henry ang kanyang pantalon ay nakita ni Paula ang ikatlong hita nito na puro ugat. At wala na siyang nagawa kundi ang makaramdam ng pagkahilo sabay na kanyang pagsuka. At dahil sa kasyungaan ni Henry ay nadulas siya sa suka ni Paula. At makikitang nawala ng malay ang Dax na bakulaw, kaya't hindi makapaniwala si Paula dahil hindi niya inakala na nailigtas ng bilo-bilo ang kanyang bahog bilat, ambot sa imong bilat. Charot. Sinamantala na niya ang pagkakataon at agad na siyang naghanap ng daan upang makatakas doon. Ngunit wala siyang makitang daan palabas dahil nakalak ang nakita niyang isang rehas. Pagkatapos ay nagmadali siyang humanap pa ng ibang daan. Pinigil niya ang kanyang pagsigaw ng madali ng mousetrap ang kanyang isang paa. At sa gitna ng sobrang kirot at sakit ay agad niyang tinanggal ang mousetrap sa kanyang isang paa. Pagkapasok niya sa isang napakadugyot na banyo ay agad niyang hinugasan ng tila tubig kandal sa gripo ang kanyang duguang paa. Samantala sa bahay ay biglang na-high blood si Maria nang malaman niya na hindi pa din umuwi ng bahay ang kanyang kapatid. At dahil nakaramdam siya ng takot ay agad niyang tinik si Paula na bumalik na kaagad. Ngunit laking gulat niya nang replyan siya nito na tila nababadtrip sa kanya. At wala siyang kaalam-alam na si Lucy pala ang may hawak ng cellphone ni Paula. Oops. At matapos makapag-reply, ay dinala na ni Lucy ang breakfast ni Henry. At sigurado siya na binira na ng kanyang anak si Paula ng 7 ulit. At pagdating niya sa kwarto ay laking gulat niya nang makita niya si Henry na nakahandusay sa sahig. Inakala niya na napagod lang ito ng malala kay Paula at nagpanik siya nang makita niyang napuruan ng anak niyang bakulaw. Here we go. Let's get you cleaned up. Now, tell me. Oh, yeah. You poor thing. At nang makarating sila sa banyo, sa kabutihang palad ay hindi nakita ni Lucy si Paula na nagtatago sa gilid ng cabinet. At nang makita ni Lucy na nawalan na ng gana si Henry, ay napagtanto niya na nabigo itong bembangin si Paula. At pinagsabihin niya ito na para kang isang lalaking walang yagballs dahil isang babae lang hindi mo pa kinaya. At sinabi din niya dito na kaya ko gusto makabembang ka na isang magandang babae ay upang magkaroon ako ng poging apo. At laking gulat ni Paula nang malaman niya ang buong katotohanan at kung ano talaga ang nangyayari sa bahay na iyon. At upang mapasaya ng konti ang kanyang anak ay siya na ang naglulo dito. At pagkatapos niyang maglulu ay agad niyang ipinahanap kay Henry si Paula upang mabembang nito.
At nang makalabas na ang dalawa, ay lumabas na si Paula upang maisagawa na ang kanyang pagtakas. At kahit na pasuray-suray ang kanyang lakad, ay pilit pa din niyang hinihila ang mga kahoy na nakapako sa mga bintana. He doesn't have the first clue when it comes to girls. Sobrang nagulat si Paula na makita niya ang isang patay na babae na nakatayo. At hindi lang pala iisa iyon dahil marami pa palang naging mga biktima si Lucy. At sa gitna ng kanyang sobrang kaba, ay wala na siyang nagawa kundi ang magpatay-patayan na lang. At ang lahat pala ng mga babaeng iyon ay mga namatay dahil tinira ito ng paulit-ulit ang napakalaking AIDS ni Henry. Aray ko! At nagpanik si Paula nang makita niya na may lumabas na isang ipis sa bibig na isang patay. Dahil dito ay nahuli na siya ng bakulaw at walang ano-ano'y inilabas na nito ang kanyang napakalaking imbutido. Kaya't agad na dinampot ni Paula ang isang mousetrap. At sa kabutihang palad ay nagawang makalaban ni Paula sa pamamagitan ng pag-ipit sa ulo ng AIDS ni Henry gamit ang mousetrap. Aray ko! At sa gitna ng sobrang sakit ng pagkakaipit, ay agad niyang inireklamo sa kanyang ina ang nangyari sa edits niyang napitpit. Kaya't nang malaman ni Lucy na masyadong mapalag si Paula sa kanyang anak, ay inutusan niya si Henry na patayin na lang si Paula dahil nakakita naman na siya ng bago at mas magandang biktima kaysa kay Paula. At ang bagong biktima pala niya ay isang flight attendant na ang pangalan ay Natalie. No one's ever gonna think. Oh, this is a big opportunity, Henry. Di alam ni Lucy na ang mga picture na pinupost ni Natalie ay isang fake upang makaakit ito ng mga lalaki. Dahil isa palang higad si Natalie na hindi nasisihan sa isang lalaki. At makikitang kapag hindi na nakakatiis si Natalie ay naglululo na ito sa banyo habang ini-imagine niya ang Dax na si Henry. Samantala ay patuloy pa din naghahanap si Paula ng daan upang makatakas at nagimbal siya nang marinig niya na paparating na si Henry. Malalang kalupitan ito dahil sa utos ng kanyang ina ay talagang yayariinan niya si Paula ng kanyang malaking pamalo na may mga pako. At laking gulat ni Paula nang iligtas siya na isang gwapong lalaki na tila pamilyar sa kanya sa dating app. Sinabi ni Eli na huwag siyang maingay. Pagkatapos ay tinanong siya ni Paula kung ano nga ba talaga ang nangyayari at inamin ni Eli na isa din siyang biktima ng scam ni Lucy nang maghanap siya ng kanyang jowa sa dating app. At pagkatapos ay pinutol ni Lucy ang kanyang mga paa at palaging pinagbabantaan na papatayin siya nito. At ginagamit siya ni Lucy upang makaakit ng mga babaeng biktima upang matotnak ng anak nitong si Henry. Kaya't nang dahil sa nalaman ay kinumbinsi siya ni Paula na magtulungan silang dalawa upang matigil na ang kademonyohan ni Lucy upang wala na itong mabiktima pa. At sinabi niya na tawagin at lokohin ni Eli si Henry habang kinukuha niya ang wheelchair sa kwarto ni Henry pati na ang chain cutter. This is a bad idea. At ilang sandali matapos tingnan ang sitwasyon ay naghanda na sila upang gawin na ang kanilang plano. 19, 18.
4. Finally! At pagkarating ni Paula sa kwarto ay dali-dali niyang inihanda ang wheelchair at hinanap ang chain cutter sa toolbox. Samantala ay nagpakuha naman ng painkiller si Eli kay Henry para sa kanyang mga paa, at pagkakuha ng chain cutter ni Paula ay agad na siyang bumalik kay Eli. Your chariot awaits. Hey. Nagtagumpay sila sa kanilang plano at ngayon ay kailangan nilang humanap ng daan upang makatakas sila sa bahay na iyon. Pagkatapos ay ipinakita na nahanap na ni Maria ang address ng bahay nila Henry, at dahil nagsususpecha siya, kaya't sa likod siya dumaan at nagmanman. At pagsilip niya sa pinto ay laking gulat niya nang makita niya ang krimen ni Lucy, kung saan ay naglalagay ito ng pampatulog sa isang bote ng MP. At dahil nakaramdam na siya na may mali, kaya't agad na siyang nag-text sa mga pulis. Halos atakehin na sa gulat si Maria dahil sinundan pala siya ng kaibigan niyang si Ryan, at dahil sa kanilang kasyungaan ay muntikan na silang mahuli ni Lucy. Salamat na lang at hindi lumabas ng pinto ang matandang dugyutin. Pagkaalis ni Lucy ay sinabi ni Maria kay Ryan na huwag kang maingay dahil inililigtas ko si Paula. Samantala sa loob ay narinig ni Lucy na dumating na si Natalie. Yes? At laking gulat ni Lucy dahil isang babaeng aparador ang dumating. Agad na sinabi ni Natalie na siya ang naging kamatch ni Henry sa dating app, na back to you ngayon si Lucy dahil siya ngayon ang na-scam ni Natalie. Aray ko! At nadismaya si Lucy nang makita niya ang malaking pagkakaiba ni Natalie sa mga picture na pinopost nito. At pagkarating nila sa kusina, gaya ng dati ay agad niyang inalok ng MP si Natalie. Ngunit sinabi ni Natalie na hindi siya tumutuma. Samantala ay nabad trip si Henry nang malaman niya na niloko lang pala siya ni Eli. At dahil sa narinig na kaguluhan sa itaas, ay nagsimula ng magsuspecha si Natalie, at hindi niya alam na naihanda na ni Lucy ang injection na may pampatulog. Not be able to muster even half an abortioned features steadily. Yes, can I help you? At sa kabutihang palad ay biglang kumatok na si Maria, kaya't hindi na naituloy ni Lucy ang kanyang masamang balak, at agad nang itinanong ni Maria kung nasaan si Paula, at dahil ayaw umamin ni Lucy, kaya't agad na siyang pumasok sa bahay upang hanapin ang kanyang kapatid. Last time, get out! Where is my sister? Nighty-night! No! Get her off me! I'm fucking trying! You nosy little cunt! At sa kabutihang palad ay nagawang mapukpok ni Natalie si Lucy bago pa man nito ma-inject ang pampatulog kay Maria. At pagkatapos ay hinarap na nilang lahat sa buong kabahayan si Paula. Paula? Guys! Paula? At sa gitna ng kanilang paghahanap ay laking gulat nila nang makita nila ang isang nakatagong rehas. Pagkakuha ng susi kay Lucy ay dagli nilang pinasok ang rehas na iyon. Just run right into your arms and give you a... You know... At laking takot nila nang maamoy nila ang napakadugyot at mabahong amoy patay sa hallway. Great big... Inakala ni Paula na si Henry, kaya't bigla niyang hinampas si Maria, kaya't nawala ng malay ang kanyang ate. Aray ko! At ngayon ay mas mahirapan na silang makatakas dahil kailangan pa nilang buhatin si Maria.
At pagkatapos ng ilang hakbang ay laking gulat nila nang makita nila ang may sapak na bakulaw. Inakala ni Ryan na jutay na kuba lang si Henry. Kaya't sinabi niya na tumakas na sila Paula at siya na ang haharap sa kuba. I know another way. We can go around this way. Ngunit bago pa magsimula ang laban ay pinatay na siya ng box na pamalo ni Ryan. Samantala, pagkarating nila Paula sa elevator, Got it. Nice. at laking gulat nila nang biglang bumaon ang isang daliri ni Ryan sa mata ni Natalie. At habang takot na takot ay hinila ni Paula ang kanyang ate upang maitakas doon. At biglang nabaling ang atensyon ni Henry nang marinig niyang nag-ring ang cellphone ni Maria. At matapos niyang tignan ang cellphone ay video call pala iyon ng ama nila Paula na nag-aalala sa kalagayan ng dalawa. At natouch si Henry nang makita niya ang pag-aalala ng mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Lalo na't lumaki siya ng walang nakagisnang ama at lalo siyang naawa sa kalagayan ni Maria at ng ama nila Paula sa malalang karamdaman nito. At nang makita ni Paula na umi-emote pa din si Henry, Let's go! at nang makita ni Maria na nawala si Lucy, ay sinabi niya kila Paula na tumakas na kayo. Show's over. OMG, hindi nila inaasahan na may baril pala si Lucy. At dahil alam na ni Eli na wala siyang magagawa pa, ay hinimok niya na pabayaan na ni Lucy na makaalis sila Paula. Ngunit biglang at nang mabaril si Eli ay sinabi ni Maria na kunin na ni Paula ang baril. At dahil sa sobrang pagod at bagal ni Paula, ay napatay tuloy si Maria ng basag na MP ni Lucy. At sa gitna ng kaguluhan ay nagpanik si Lucy nang makita niya na may tama si Henry at agad niyang sinabi na tapusin na ni Henry na kanyang masilan na eti si Paula. Ngunit dahil sawang-sawa na sa pang-aalipin ng kanyang ina na laging ini-small ang kanyang ama sa mga kakulangan nito, matapos labanan ng kanyang ina, ay sinabi niya na agad nang tumakas na si Paula. Kahit na naging pasaway siya, ay salamat pa din. At dahil dito ay nagawang makatakas ni Paula. At makikitang tinapos na ni Henry ang kawalang hiyaan ng kanyang ina. At matapos imbestigahan ng mga polis ang mga kaso ay mas pinili na lang ni Paula na i-delete na lang ang app sa kanyang cellphone. At dahil na din sa kanyang kasyungaan ay namatay ang kanyang ate. Natakot, kinabahan o natawa ka ba sa movie na ito, Lods? Paki-comment mo naman ang sagot mo sa comment section. Ang rate nga pala ng IMDb dito ay 5.3. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po, Lods, at paki-click mo rin din ang notification bell para hindi mo malampasan ang mga magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods. God bless.